Metro Calibo Water District nagsagawa ng press briefing para sa 50th Founding Anniversary Celebration activities. Toyota Avanza sumalpok sa rolling pandesal cart sa Calibo. Dalawang binatilyo sa Calibo nagtangkang magnakaw, nahuli sa akto ng kapitbahay. Calibo Pastrana Park patuloy na pinapaganda ng LGU Calibo. 180 student drivers sa Boracay nagtapos ng theoretical driving course na handog ng LGU Malay. Philippine Red Cross nagsagawa ng RC-143 training para palakasin ang kahandaan sa sakuna. Nabao Integrated School patuloy na naglalaan ng malinis na inuming tubig sa komunidad. Magandang hapon, Probinsya ng Aklan. Sa mga Calibo Cable subscribers at mga kalayan sa buong mundo, ito ang Calibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Calibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang balita aming nakalap ngayong araw, July 24, 2026. Isinagawa ngayong araw, July 24, ang press briefing para sa 50th Founding Anniversary Celebration activities ng Metro Calibo Water District. May detalye sa balitang yan, si Julian Rosales. Bilang bahagi ng ika-50th anniversary ng Metro Calibo Water District, nagsagawa ito ng isang friendly game na kung saan nakasama sa nasabing palaro ang Metro Rojas Water District bilang simbolo ng pagkakaisa at pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang water district. Ipinagdiriwang ng Metro Calibo Water District ang 5 dekada ng paghahatid ng ligtas, maaasahan at napapanatiling serbisyo ng tubig sa mga bayan ng Calibo, New Washington, Balete at ilang bahagi ng Batan. Bilang bahagi ng selebrasyon, nagsagawa ng press briefing ang pamunuan ng Metro Calibo Water District kung saan tinalakay rito ang layunin ng mga aktibidad na kanilang inihanda bilang bahagi ng pagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Gayon din ang kahalagahan ng pagkakaisa at magandang ugnayan sa pagitan ng Metro Calibo at Metro Rojas Water District na parehong magdiriwang ng 50th anniversary. Ngayong Biyernes, July 24, isa sa mga aktibidad ng MKWD ang Tubig Cup o friendly games ng dalawang nasabing water district na ginanap sa ABL Sports Complex. It is my pleasure to welcome you all, especially the contingent of Metro Rojas Water District on this friendly games competition, DAPAS Tubig Cup 2026. Golden Years of Service United through Sports. Actually, this is our 3rd year of friendly games between Metro Rojas and Metro Calibo Water District. And for today's activity, this is part of the line of activities in the celebration of our golden anniversary that will be culminated on September 28, 2026. Maliban dito, kabilang sa mga nakatakdang aktibidad na isasagawa ng MKWD ay essay writing contest, tree planting drive, historical exhibit at marami pang iba. Layunin ng selebrasyon na kilalanin ang 5 dekadang serbisyo ng ahensya habang pinagtitibay ang kanilang pangakong patuloy na magbigay ng dekalidad na serbisyo sa tubig at palakasin ang ugnayan sa mga komunidad. We have definitely evolved from a small water district to a very large water district, and siguro hibukon mo pagpabugay nga recognized man do Metro Calibo as one of the multi-awarded water districts in the Philippines. There are 350 plus water districts in the Philippines. In the same token as Metro Rojas. Metro Rojas is also going to celebrate their 50th anniversary
in October. Patuloy namang isusulong ng Metro Calibo Water District ang kanilang misyon na makapaghatid ng ligtas at maaasahang supply ng tubig para sa mas maraming aklanon sa mga susunod pang taon. Mula dito sa ABR Sports Complex sa Bayan ng Kalibo, Jilan Rosales, Kalibo Cable News. Sumalpok ang isang Toyota Avanza sa rolling pandesal cart sa Kalibo ngayong araw Hulyo 24. Mabuti na lamang at ligtas ang mga driver ng naturama sa sasakyan. Hindi na nakapag-almusal ang mga suki ng rolling pandesal cart na ito matapos na masalpok ng Toyota Avanza sa bayan ng Kalibo ngayong araw. Nagkalat sa kalsada ang mga paninda na malunggay pandesal matapos masangkot sa aksidente ang isang Toyota Avanza at rolling pandesal cart sa crossing ng Dimaagma Street at Mabini Street sa Kalibo, Aklan ngayong araw Hulyo 24. Batay sa inisyal na impormasyon, parehong nagmula sa direksyon ng crossing bangang dalawang sasakyan. Nang pagdating sa lugar ay aksidenteng sumalpok ang Toyota Avanza sa sinusundang rolling pandesal cart. Dahil sa lakas ng impact, nasira ang spandal at side wheel ng cart dahilan upang kumalat sa kalsada ang mga kargang malunggay pandesal. Nagtamo rin ng pinsala ang Toyota Avanza kabilang ang sirang kaliwang headlight at UP sa harapang bahagi ng sasakyan. Samantala, minor injuries lamang ang tinamo ng driver ng cart. Sa ngayon ay patuloy pang ginagawang investigasyon ng mga kapulisan ng Kalibo Municipal Police Station ukol sa naturang aksidente. Ako sa Archie Brianes at ito ang Kalibo Cable News. Planong pagnanakaw ng 2 binatilyo sa Kalibo, Calabozo matapos na namataan ng mga residente. May details sa balitang yan, si Nika Batista. Hindi na natuloy ang planong pagnanakaw ng 2 binatilyo sa isang bahay sa Barangay Caano, Kalibo nitong madaling araw ng Huwebes, Hulyo 23. Ito ay matapos na mahuli sila ng residente sa akto na umaakyat sa pader sa nasabing bahay. Kinilala ang 2 nahuli sa edad na 19 anyos at isang 17 anyos na parehong residente ng Barangay Tabao, Banga. Nang mamataan umano sila ng residente na umaakyat sa pader, agad nilang pinuntahan ang kanilang dalang motorsiklo upang wala na silang magamit sa pagtakas. Kasalukuyang kulong ang 19 anyos sa lock-up cell ng Kalibo PNP habang nasa kustodiya ng WCPD ang 17 anyos. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Bilang hakbang para mapaganda ang Kalibo Pastrana Park, patuloy ang isinasagawang pagsasaayos ng LGU Kalibo upang mabigyan ng mas maayos, ligtas at kaaya-ayang pampublikong espasyo ang mga kalibunhon at mga bisitang dumadayo sa bayan. May detalye sa balitang yan, si Andy Narcer. Makikita sa aking likuran ang patuloy na isinasagawang beautification at improvement works ng LGU Kalibo dito sa Kalibo Pastrana Park. Ayon sa Project Information Board, nagkakahalaga ang proyekto na mahigit 10.57 million pesos na pinunduhan sa ilalim ng LGSF Green 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 Program ng Fiscal Year 2024 General Appropriations Act. Kabilang sa mga gagawin sa proyekto ang paglalagay ng paver blocks, pag-install ng mga bagong benches, paglalagay ng garden soil at pagtatanim ng bluegrass at iba't ibang shrubs. Nagsimula ang proyekto noong June 10, 2026 at may itinakdang 90 calendar days na implementasyon. Inaasahan itong makokompleto at matatapos sa January 30, 2027 ayon sa nakasaad sa Project Billboard. Sa sandaling matapos ang proyekto, inaasahang mas magiging maganda at komportable bilang isa sa mga pangunahing pampublikong pasyalan sa bayan. Mula dito sa Kalibo Pastrana Park, Andy Narce, Kalibo Cable News. Hay, natugaw mataro internet. Oh no! May deadline pa ako hinagahay. Katagamad Hindi nakagawa ng research dahil nawala ng internet. Magkalibo-cable na kasi. Nagsagawa ang Philippine Red Cross ng RC-143 training para palakasin ang kahandaan at pagtugon sa mga sakuna.
Nagsagawang Philippine Red Cross ng 2 araw na RC-143 Basic Training and Instructor Course upang padakasin ang kaalaman at kakayahan ng mga community volunteer sa pagtugon sa mga sakuna at emergency. Isinagawang pagsasanay sa PRC National Headquarters sa Mandaluyong City, Metro Manila na dinaluhan ng mga RC-143 staff, chapter administrator at ilang board of directors mula sa Region 6, 7 at 8. Layunin ng training na mabigyan ang mga kalahok ng sapat na kaalaman sa disaster preparedness, risk reduction at iba pang kasanayang kinakailangan upang maging epektibong first responders sa kanilang barangay. Ayon sa Philippine Red Cross Secretary General Dr. Gwendolyn Pang, mahalaga ang papel ng mga RC-143 volunteers sa pagbuo ng matatag at handang komunidad lalo na sa panahon ng kalamidad. Tinalakay sa training ang kasanayan, pangunahing prinsipyo, misyon at organisasyon ng Philippine Red Cross at RC-143 program, gayon din ang mga tungkulin at responsibilidad ng mga volunteer sa antas barangay. Kasama rin sa pagsasanay ang interactive lectures, video presentations, talakayan at workshop na nakatuon sa disaster preparedness. Kinatawan ng PRC Aklan sa naturang training sina Chapter Administrator Mary Jo Galion, Board Director at RCY President Christian Cabal, VS Focal Staff Angeline Nedwa at Chapter 143 Volunteer Melrose Mexlan. Isinagawa ang training bilang bahagi rin ng pagunita sa National Disaster Resilience Month 2026. Hinihikayat naman ng Philippine Red Cross ang mga nais maging bahagi ng RC-143 program na makipag-ugnayan sa kanilang lokal na PRC Aklan Chapter o tumawag sa 268-1425. Erich Briones, Kalibukibul News. Nagandog ang LGU Malay ng theoretical driving course kung saan 180 student driver ang nakabinipisyo. May detail sa balitang yan, si Nika Batista. Nasa 180 student drivers sa isla ng Boracay ang nagtapos sa 15-hour Theoretical Driving Course o TDC. Handog ito ng Local Government Unit ng Malay sa pamamagitan ng Malay Transportation Office, katuwang ang LTO Western Aklan District Office ng Ibahay at LTO Region 6 Road Safety Unit. Naglalayon itong isulong ang road safety at driver education upang mapanatili ang responsableng pagmamaneho, pagsunod sa batas trapiko at disiplina para sa mga motorista. Nika Bautista, Kalibukibul News. Patuloy na naglalaan ng malinis na inuming tubig sa komunidad ang Nabaoy Integrated School. May detalye sa balitang yan, si Nika Batista. Patuloy na naglalaan ng Nabaoy Integrated School ng malinis na inuming tubig para sa mga mag-aaral at komunidad sa pamamagitan nito ng kanilang regular na monitoring ng kalidad ng tubig sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit Sanitation Section. Naglalayon itong tiyakin na ang tubig na ibinibigay sa mga mag-aaral, guro, kawani at mga miyembro ng komunidad ay nananatiling ligtas at sumusunod sa pamantayan ng kalusugan. Gumagamit ang Nabaoy Integrated School ng reverse osmosis water filtration system na nagpoproseso ng tubig mula sa bukal. Kinikilala ang nasabing teknolohiya dahil sa kakayahan nitong alisin ng mga dumi at mapimensalang mikroorganismo. Nika Bautista, Kalibukibul News. At yan ang balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. At sa Erich Briones, at ito ang Kalibukibul News.